Nagsalita na ang dalawang dating opisyal ng NABCOR o ng National Agribusiness Corporation na inirekomendang kasuhan kaugnay ng pork barrel scam. Handa raw silang ilahad ang kanilang nalalaman sa naging transaksyon ng pamunuan ng ahensya at ng itinuturong mastermind ng scam na si Janet Lim Napoles. May live report si Susan Enriquez. Susan? Jessica, inihahanda na nga ang affidavit ni na Victor Roman Cacal, siyang dating General Services Supervisor para Legal Officer ng NABCOR, at si Rodora Mendoza, VP for Admin and Finance ng NABCOR. Ang dalawang ito ay kasama sa mga naging respondent ito sa reklamong plunder na sinampa dito sa Ombudsman kaugnay ng pork barrel scam. At sabi nga nila, maglalahad sila ng katotohanan at sasabihin nila ang lahat ng kanilang nalalaman kaugnay ng anomalya at sabwatan ng mga opisyal ng ahensyang kanilang kinabibilangan para maisagawa ang sinasabing paglustay sa pera ng bayan. Narito po ang magkasunod na pahayag ni na Rodora Mendoza at Victor Roman Cacal. Ang hirap pong balansehin yung kailangan mong gumising araw-araw para magtrabaho. Iisipin mong malayo ka sa mga anak and you're thinking about their security while you're away and you cannot protect them 24 hours a day. Iniisip ko rin yung health ng mga parents ko because whether we like it or not, they're so much affected about this. Yung mga kapatid ko, both of them, dalawa yung kapatid ko, malayo sa amin, out of the country. So iniisip din po nila yung kalagayan namin. So gusto mo witness to tell the truth? Yes, ma'am. Kung ano man po yung alam ko, kung sa pamamagitan ko, somehow, may maiayos sa sistema ng gobyerno kasi kawawa po yung next generation. The truth will set you free. Bilang empleyado, sumunod lang. At katulad po nung sinabi ni Ma'am Roda na yung trabaho namin, kami ordinaryong empleyado na kasama lang po sa proseso. At minsan, pag nawala sa proseso, kami yung mga taong naiipit sa gitna dahil sa pangailangan namin sa trabaho para suportahan yung mga pamilya. Minsan hindi na po kami hindi kahit alam mo na may konting mali, may mapipilit ka, labag sa prinsipyong, pero kakainin mo. Masakit po talaga. Kasi ang tagal po namin, hindi lang po sa pagkakataon, marami pa pong pagkakataon. Isa lang po ito sa mga pagkakataon na yun. Pero dahil nga naungkat po ito po yung, pero ganun po talaga yung nangyari. Napipilit po kami, tatakutin, sa takot mong mawalan ng trabaho dahil doon ka lang kumukuha ng pantustos ng pamilya mo . Hindi lang po ako yung empleyadong hindi lang si Ma'am. Meron pa po kami mga kasama. Siguro sa ibang ahensya, ganun din po. Jessica, sina Cacal at Mendoza ay nakikipag-ugnayan na dito kay Attorney Baligod para tapusin at buuin ang kanilang affidavit na maglalahad ng lahat ng kanilang nalalaman kaugnay nitong maanumalyang mga transaksyon, kaugnay ng paglustay dito sa pera ng bayan, partikular ang pork barrel fund. Jessica? Okay, Susan, paliwanag mo nga uli kasi alam ko yung NABCOR figured prominently dun sa Senate hearing dati on the pork barrel scam, no? Although may mga opisyal doon na hindi nagsalita. Ngayong itong mga na-interview mo ngayon, itong si Cacal at si Mendoza, ano ang isisiwalat daw nila? Paano ba yung network sa pagitan nila all the way to Napoles? Itong sinasabi, halimbawa itong si Mendoza, Jessica, so kasama siya sa mga pumipirma sa check-ed, kaya siya ay kasama sa sampahan ng reklamong plunder. Pero sabi niya, wala naman siya magagawa kung halimbawa yung pinuno mismo ng implementing agency, yung ahensya sumasakop doon sa ahensya nagpapatupad, gaya ng halimbawa DA, under niya yung NABCOR, tapos yung pinaka-head ng NGO o foundation na siya magiging recipient ng proyekto, wala siya magagawa kundi pirmahan ito dahil pwede
siyang makasuhan ng insubordination. Gayunpaman, sabi niya nga, may mga reservation siya doon sa mga parang questionable mga transaksyon. Kaya lang, wala siyang magagawa at sumusunod na lamang siya. Pero dahil nga dito sa pangyayari ito, ilalahad niya yung mga katotohanan kung bakit kinakailangan niyang pumirma doon sa mga ganung mga dokumento na naging dahilan para siya ay makasama doon sa mga ipinagharap ng reklamong plunder kaugnay ng pork barrel fund. Ganon din naman itong kaso ni Kakal na sinasabi niya wala din siya magagawa dahil lalo na kung ikaw ay pagbabantaan, tatanggalan ka ng trabaho, susundin mo kahit sa tingin mo ay merong labag at merong mali, may anomalya doon sa ipinapagawa sa iyo, Jessica. Okay, Susan, liwanagin lang natin uli yung flow of the money, ika nga, from the Department of Agriculture, NABCOR, tapos diretso na sa mga NGO na iniugnay kay Napoles. Tama ba? Parang ganun yung daan ng pera. Paano nakalabas mula gobyerno papunta dito sa mga NGO at kung kani-kanino pang mga bulsa. Tama? Tama, Jessica, gano'n. No? So, tapos pagka nasa kanila na, ang mag-follow up na sa kanila, itong mga itong mga NGO, halimbawa nga itong mga NGO na iniuugnay kay Napoles, so yung mga tauhan na nitong si Napoles, ang siya mag-follow up sa kanila at kung ito ay magkakaroon pa ng parang binaback up pa nung kanilang head, halimbawa sa NABCOR, ang pinuno nila noon si Ginoong Javellana at sinabi na okay na yan at pirmahan mo na yan. Sa kaso ni Mendoza, wala siya magagawa kung hindi pirmahan na dahil meron ng go signal, ika nga, nung mas nakakataas sa kanya para pirmahan yung mga dokumento o lalo na kung yung mga cheque at mailabas na ito at may bigay doon sa mga NGO na supposedly ay magpapatupad nitong mga proyekto na pinondohan nga galing dito sa mga ahensya ng ating gobyerno, Jessica. Susan, ikaw din nag-interview kay Attorney Baligod, no, tungkol dito kay Cunanan. Ito bang si Cunanan yung sinasabing malaki pang tao na magsisiwalat ni Secretary De Lima lately na sinasabi niya meron pang isang malaking witness na mag-expose o magkoconnect the dots ng lahat dito sa pork barrel scam? Well, sabi ni Attorney Baligod doon sa nalalaman nitong si Dennis Cunanan, parang mas mabigat pa ito doon sa nalalaman ng ilang mga whistleblower na ngayon ay kasama doon sa mga sa witness protection program. Pero sabi nga ni Attorney Baligod sa mga pagkakataong ito, Jessica, no, ay mukhang marami pa. May mga nagpaparating pa ng mga feelers. So si Dennis Cunanan ay isa lamang sa mga sinasabing magtatahi pa, no, doon sa mga nauna ng sinabi ng mga whistleblower kaugnay nitong mga anomalya ang may kinalaman dito sa pork barrel. So si Dennis, dahil nga sabi ni Attorney Baligod last year pa nag-apply para doon sa pagiging state witness, ay isa lamang sa mga maaari at lalantad pa at magbibigay ng kanilang mga nalalaman kaugnay ng anomalya dito sa pork barrel fund, Jessica. Okay, ano ang classification sa kanila ngayon? Witness o whistleblower o pare-pareho lang yan? Ito si Dennis, kung sakasakali, ay magiging parang witness siya. Itong si Mendoza at itong si Kakal, kung sakasakali, ay magiging witness lang dahil sila nga ay kasama sa mga naging respondent doon sa reklamong plunder na iniharap o isinampa dito sa tanggapan ng Ombudsman, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.